Hello? Yes po, sir. Good morning po, sir. Yes, good morning po, ma'am. Kamusta po? Okay po. Okay lang po. Okay, very good. Ma'am, may konting katanungan lang po muna ako sa inyo. Okay lang po ba? Yes po, yes po. Sige, ilang taon na po kayo? 37 po. 37. Do you have kids? Yes po. Yes, I have po. Dalawa. Puro babae po. Sige, kasal na po kayo? Opo, pero nagkalalapuan na po. Wala. So, it means... Nasa akin po yung anak ko po. Okay, it means wala na kayo ng asawa mo? Sa ngayon po, nagno-no contact na po ako. Usually, pinapanood ko po kasi yung mga videos niyo po ba sa YouTube. Oh, I see. So, which is, yung problem niyo is about sa husband din niyo? Oh, yes po, yes po. Okay, sige. Ano po yung trabaho natin, ma'am? Actually po, housewife pa po ako, and then I'm reviewing for LET exam this coming March pa po. For LET, sa LET exam po. Oh, I see. Board exam po. Sige, very good. Well, anyway, same question po sa guy or sa husband din nyo. Ilang taon na po siya? 36 po. 36. Ano po yung trabaho ng lalaki? Ano po siya, nasa AFP po, personnel. No, see. Armed Forces. Armed Forces, oo. Sige. So, ngayon ma'am, ganito po, direct to the point po tayo kung ano po yung naging sanhi ng problema, at saka ako na lang po mamaya yung magtatanong kung ano po yung mga kulang na detalye para maibigay ko rin sa inyo yung tamang advice. Okay? Yes po. Sige. Ano my po yung... husband po is... sige po. We have been married for 12 years, 13 years na po pala. And then, nagkaroon po siya ng anak sa iba. Hindi lang po yun ang babae niya, pero... Sa kalagitnaan ng marriage ninyo? Yes po, pero nung anak ko po is 5 years old, yung youngest ko ngayon. Okay. Tapos, may anak sila, nagkaanak sila, 5 years old din, magulang ng same year lang, tapos ahead lang ng months doon dito sa anak ko. So halos kasabay lang sa isang taon? Kasabay na isang taon. And then, ano po kasi ilang beses ko na po siya na nahuli. Okay na po sana ako. Okay na po sana ako. Basta lang yung kasi ngayon, ang nahihirapan po kasi ako was, wala pa akong work. And then, nag-ano talaga kami sa kanya. Sa kanya talaga kami kumukuha ng source. And then, yung ATM niya was nasa amin po talaga. And then, yung babae kasi malapit siya kung saan siya na-assign. So usually, matagal na talaga sila, matagal na. Tapos, inaano niya yung babae, doon siya. Tapos, later lang, nalaman ko, akala ko okay na. Naging okay na sana ako. Tanggap ko naman po ba na may iba siyang babae, tapos hiwalay na kami. Ganun ba? Yung tanggapin ko na lang, ako na lang mag-ano sa kanila. Bahala na sila, parang ganun ba? And then, mahirap kasi itong husband ko, umuwi pa din sa amin. Okay. And then, kung ang anak lang sana niya ang pina-priority niya, okay lang po sa akin. At tapos, iba naman kasi yung niya, gusto niya ako pa din. Ganun ba? Parang, pag sinabi ko nga, Bisaya po kasi ako, ha? Yes, it's ako yan po. Sabi ko sa kanya, nung ilang days, kasi umalis siyang babae, nag-abroad ng 2 years. Okay. And then, umuwi last September, parang ganun. Pero pinatawag ko na yan siya doon sa division nila. Tapos gusto ko sana ng settlement. Settlement pa lang ba? Kasi nakikita ko naman kasi na mahal niya yung babae. Okay. Then ang problem ko is, yung asawa ko, ayaw niya akong bitawan. Pinasasabihan nga niya ako pag maghanap daw ako ng iba, papatayin daw niya ako, or mag-hire daw siya na patayin daw ako. Ganun ba? Parang, bakit ikaw lang ba? Actually, threat po yan eh. Oo, tapos ko na yan siya sa Vauci. Pina-blatter ko na. Tapos sabi ko, ang akin lang naman, sir, is ayaw ko namang gulo. Ayaw ko namang gulo ba? Ang problema ko kasi is yung asawa ko, gusto niya
sinasabihan niya ako na bahala na daw, nandun lang daw yung babae, tapos kami lang daw, tapos pamilya naman daw. Parang ganun. Gusto niya, gusto niya, dalawa kami. Gusto niya, dalawa kayo na kailangan masusunod siya palagi. Oo, ganun. Tapos, the right thing lang naman na nagawa niya is, hindi niya talaga kami pinabayaan. Okay. Kasi yung sweldo niya is nasa amin talaga. Tapos, every time na yung mga gusto ko po ba na hindi naman materially ha, nag-ano kasi ako ngayon, para makapasok ko ng DepEd, kahit anong mga needed ko, binibigyan niya ako, sinusuportahan naman niya ako. Tapos yung pag-review pa ngayon, siya naman nagagastos. Wala naman po din akong ibang source of siya lang naman. Kaya nga, iniisip ko, nung last na nagkita kami, sabi ko, maghiwalay na lang tayo, ko, ba't pa tayo magsasama, wala na may respeto, sabi ko, wala nang respeto, wala nang, bakit, anak ko, tapos sabi niya, okay lang yun, pero ngayon, palagi siya, andun sa babae, nagbahay na sila, may mga negosyo konti, ganun ba, pero, parang yung poultry. Pero pumupunta pa rin siya sa'yo, ma'am? Anong last, mga 2 weeks ata, ng November 15, pumunta kami doon sa niya, pinadutihan niya kasi pinapunta kami ng mga bata. Okay. So pumunta lang din kami. Then, ang alam ko kasi, sir, he has his own, yung Android phone. Tapos sa amin, lang, yung keypad lang ba? Keypad, tapos, okay. Pero, ang ibig kong sabihin, ma'am, is siya hindi na pumupunta sa bahay ninyo? Nung last umuwi siya, nung last October ata yun. October pa. Dito, tapos, pero tapos nag-stay talaga siya doon sa babae niya? Every malapit lang kasi sila. Tapos nasa-stay siya. Mas madalas siya doon. Niya ng pera mas madalas siya doon compare sa inyo. Oo, sa amin. Malayo kasi kami sa najutihan niya. Okay. It's been 5 hours. Parang 6 hours ata ang layo namin. Kasi nagpunta kami doon, mga 5 hours kami nakarating doon sa amin talaga. Then siya din ang nag-ano dito sa amin, yung bahay, yung lupa sa kanya. Tapos nung nakauwian siya dito, nung October, binigyan na ng pera yung mama ko para kasi may problema yung mama ko, tapos tinulungan niya, pero hindi naman ako nag-approach sa kanya na tulungan niya, siya lang naman ang nag-approach na magtulong kang mama ko, pero wala na yun, parang labo-labo na din kami noon. Tapos ngayon, hindi na ako nagtatawag ba, malaguguluhan na kasi ako, sir, niya. Tapos gusto ko lang, ano man dapat gawin ko, kailangan ko bang maging okay sa kanya para mabigyan niya kami ng pera, or wala naman talagang respeto na kasi, sir, kaya naguguluhan na ako ba, lagi na lang akong umiyak kung ano bang dapat kong gawin, kaya pinapanood ko yung mga videos mo, usually nanonood po talaga ako. Sige. Well, ma'am, kung ikaw lang muna yung tatanungin, by your own decision, ano po sana yung magiging plano mo? My plan is, no contact na talaga, tapos for what reason? Bakit nyo gagawin yung no contact? Para na lang po, di ako masaktan, kasi nasasaktan pa din po kasi ako Tapos hindi ko nga gusto, pero di ko talaga nasasaktan talaga ako every time na naisip ko ng ganon ba. Pero parang na kasi ako sa sarili ko, sir, na parang wala na may respeto, parang wala na talaga, wala naman din talaga. Wala talaga siyang respeto na. So, well, ito po, ma'am, actually, minsan sa trabaho kasi ng husband din nyo, lalo na sa field of work niya, is military. Okay? So, actually, hindi rin ito malayo sa mga kagaya ng mga pulis, mga mga tagapagprotekta. So, sa ganito kasing mga trabaho is kung saan sila nadidestino na posible maging malayo sa lugar ninyo. Okay? So, ako ma'am, hindi ko naman nila lahat. Actually, pagdating kasi sa mga ganito na trabaho, mga pulis, is yan kagaya niya, mga military, armies, ay most of them
Most of them, hindi lahat, kundi, oo, mga babaero. Or nangangaliwa pa. So, that's why kung minsan, marami talaga tayong nababalitaan na nangangaliwa yung mga pulis or masyadong matulis. Oh no! Okay? So, ngayon, dito sa situation mo, na which is meron na nagkaroon ng third party, na which is may anak pa siya, actually yung pagmamahal niya is nandyan pa rin eh. Kasi kung hindi kami namahal ng lalaking ito, is iiwan ka talaga niya ng buong buo. Oh, tsaka sasama na siya doon sa babae niya. Pero, sa situation mo is bumabalik pa siya. And then still, hindi niya kayo pinapabayaan sa pagsusuporta. Okay? Ma'am, ang tanong ko lang sa iyo is kung nakikita kayo, nagkaroon pa ba ng contact? Alam niyo na yung ibig kong sabihin na sa kama? Meron naman, Okay, may nangyayari pa. Hindi naman din po ako nagkulang kung ano yung hinihingi niya binibigay ko naman. Pero okay lang sa inyo yun na gusto niya. May iba siyang babae and then nagpapagalaw ka pa? Actually sir, nung una, parang tinatanggap-tanggap ko na lang para sa mga anak ko ba. But then this few months na, parang ayaw ko na talaga sa kanya. Parang okay. wala nang gana man. Oh, kasi sa totoo lang, ang naging nangyari dito is parang pumasok ka sa comfort zone niya eh. Na kagaya niyan is sa tuwing na kailangan ka niya, sa tuwing na gusto niya na may mangyari sa inyo is binibigay mo naman. So ngayon, mas lalo siyang natotolerate na, uy, okay lang pala yung ganitong setup. So sa akin, para sa akin is okay na ito kasi nagagalaw ko naman yung misis ko. And then kahit alam niya na may iba akong babae is parang okay na lang din sa kanya. So, which is, hindi ito maganda pagdating sa side mo. Okay? So ngayon, ang dapat natin gawin dito is kailangan nating bawasan or lumabas sa comfort zone niya. Sige po, So, kagaya nga niyan, kung nagpapagamit ka, nagpapagalaw ka pa, is kailangan natin yun na bawalan siya or kailangan mo magtanggi na huwag na natin ibigay yung mga gusto niya. Okay? At saka, huwag po tayong matakot about sa suporta na Kuya Kiko. Baka kasi na kung hindi ako magpapagamit sa kanya or kung aayawan ko siya, is baka ihinto niya yung suporta. Huwag po tayong magtakot dyan, ma'am. Actually, una sa lahat is siya itong may takot. Lalong-lalo na nagtatrabaho siya sa government. So, syempre may takot din ito na mayroon din siyang pinapangalagaan sa trabaho niya o sa pangalan niya na hindi masira. So, huwag kang matakot na huwag mong ibigay yung mga gustuhan niya na baka ihinto niya yung suporta na for sure, ituloy at saka ituloy niya pa rin yung pagsusuporta sa'yo. Kahit ano man mangyari. Huwag kang magpatakot doon kasi baka yun ang maging pang-blackmail niya sa'yo. O sige, kung ayaw mo, edi ayoko na magsuporta sa'yo. Pero still, it's his job pa rin na magbigay sa inyo ng suporta. Kasi siya yung husband or siya yung tatay ng mga anak ninyo. So, which is legal. So, ngayon, kailangan mong, sa pag no contact kasi, ginagamit natin ito na huwag magparamdam. Pero, still, hindi ito magte-take effect kung sa oras na pagpanumbalik niya, sa oras ng pag-reach out niya is parang nagiging okay lang sa'yo na parang walang nangyari. Hindi po talaga tatalab yun. So, ang mas mainam mong gawin dito, kung gusto niya makipagkita sa'yo, mas mainam na huwag kang makipagkita. Kung gusto niyang pumunta kayo doon sa kung saan man siya, is huwag rin kayong pumunta. Yes? So ngayon, pagdating naman sa mga anak ninyo, kung gusto niya yung mga anak lang ninyo yung gusto niya makipagkita is, syempre may karapatan din naman siya doon. So okay lang po yun na yung anak na lang ninyo yung makipagkita sa kanya. Pero pagdating sa'yo is wag. Or umiwas ka muna. Okay, kailangan natin ilayo din dito yung sarili mo na ipakita natin na okay lang sa'yo, sige kahit mababae siya, pero kailangan din natin tanggalin yung sarili mo sa kanya. Okay? Para mas mabilis siyang makarealize. Para mas marami siyang maisip na nawawalan na rin siya ng babae. Kasi hindi pwede ma'am na dalawa kayo eh. So kung maging sunod-sunuran ka dito, yes, na pumasok kayo sa comfort zone niya, na kahit dalawa kayo is okay lang sa inyo, so talagang hindi siya makakarealize ng kamalian niya. Pero kung ibawas mo or umalis ka sa buhay niya, nagbawas ka, is umalis ka na, which is
isa lang dapat yung matitira. So, nagparaya ka, binigay mo yun sa third party niya. Sige, sa kanila na yan. So, kahit sabihin pa natin na, sige, kayo nang bahala dyan. Kahit sabihin pa natin na panalo na kayo, sige, sa inyo na. Basta ikaw is, wala ka namang ginagawang mali. Opo. Aha, so ngayon, hayaan mo lang, para at least tignan natin kung gaano ka rin ka-importante sa lalaking ito. Actually, mahal ka pa rin ng lalaking ito. Ang sa kanya lang kasi, that's why nagkakaroon siya ng third party na hindi niya rin pinakawalan. Hindi kayo yung pinapakawalan. Kasi ma'am, ako nakakasigurado ako sa third party niya na ito is hindi pa rin siya sigurado. Or wala pa siyang assurance talaga. Na time will come na magkamalabuan din sila, na hindi sila magkakaunawaan, hindi sila magkakaintindihan, or hahantong din sa pagsasawa. So, ang gusto nitong mangyari, balang araw, or pagdating ng mga panahon na yon is, kung sakali na magkamalabuan sila, ay may babalikan siya, na ikaw na asawa, na ikaw yung legal talaga. Okay? So, hayaan mo lang. And then, mas mainam din sa pagdating ng panahon na yon, sa pagpanumbalik niya, is pahirapan mo siya. Yung tipong, kunwari is ayaw mo na talaga sa kanya. Tignan natin o susukatin natin kung hanggang saan ba talaga yung pagkakaroon niya ng sensibilidad sa pagpanumbalik sa'yo. Kasi, kailangan din natin siyang bigyan ng takot na ipakita sa kanya na kaya mo ring mabuhay kahit mawala siya. Basta yung suporta tuloy-tuloy lang. Kasi, rights mo yun eh. Once na mahirapan na siya na pagpanumbalik sa'yo, na for sure, doon na rin siya matatakot na, uy, baka someday is, kung mangyari pa ito ulit, wala na talaga akong babalikan pa. Okay, so ipakita mo kasi sa kanya. Sir, sige. Pag pag maalis po ako, kasama mga barkada ko lang ba. Tapos sometimes, pag magpunta ako ng school, nagagalit yan siya. Pag hindi niya ako makontak, pag hindi niya maano yung surroundings ko, nagagalit siya. Tapos sasabihin ako na malandi daw. No. Huwag ka pong magano, ma'am, ha. Actually, yung dating ng partner mo dito is narcissist. Okay, yung tipong minamanipulate ka na kahit siya na itong una na nakagawa ng kasalanan is binabaliktad ka pa. Binabaliktad niya. Oo, binabaliktad ka sa pamamagitan ng pananakot na yung gusto niyang palabasin dito is ikaw pa itong may kasalanan. So ngayon, kung nasa malayo or let's say kung may pupuntahan ka man, nasa labas ka, kung tatawag at saka magalit siya, hayaan mo na magalit siya. Basta huwag kang pumasok sa comfort zone niya. Once kasi na nagalit siya, and then ikaw naman ito na rason ng rason ka kasi ganito, ganyan, sige, pasensya na, sorry. So, nagpapahiwatig pa rin na pumapasok ka sa comfort zone niya, which is nagpapakita ka pa rin ng takot. Pero kung hinahayaan mo lang siya na wala kang pakialam, dahil alam mo yung katotohanan na ikaw itong nakagawa ng kasalanan, bakit ako yung papagalitan mo? So, ikaw nga itong nag-umpisa na magkanya-kanya tayo ng buhay. So, kailangan ko ring mabuhay. Kailangan ko ring lumigaya. Diba? So, hayaan mo na magalit siya. So, kasi, given naman na hindi na nga kayo pinapakailaman eh. So, ano ngayon kung magalit siya? Kung aalis siya, edi, go! Sir, as of now, anong gagawin ko? Itutuloy ko lang po talaga yung no contact ko. Sa akin or sa mga anak ko. Kasi nag-change na akong number. Hanggat maaari, ma'am, ganito, sa no contact rule, is kailangan natin siyang bigyan ng realization talaga. So, again, hindi po tatalab talaga yung no contact rule. Once na sa oras na gusto niyang makipagkita sa inyo is nakikipagkita ka naman. Sa oras na gusto niya kahit sa mga anak ko po. Pagdating sa mga anak ninyo, ma'am, like I said kanina, is okay lang na pwede siyang or pwede silang magkita. Yung anak niyo na lang, pwede yon. Okay? Kasi karapatan din naman niya na makita yung anak niyo kasi anak niya po yan. So sa anak niyo, okay lang po yun. Pero try mong i-condition yung mga anak ninyo. Kailangan natin dito na maging silent na wala siyang mababalitaan sa iyo. So, yun sabihin mo sa anak mo na kung mga kamusta yung papa ninyo about sa akin, wag niyo nilang balitaan, sabihin niyo okay lang. Then yun, tapos na. Wag ka rin panay po sa social media, wag ka rin panay makibalita sa circle of friends ninyo, sa mga mutual friends ninyo. Wag ka muna makibalita. Yung tipong naglaho ka muna sa mundo habang no contact rule tayo. Okay, kung gusto niya makipag-meet sa'yo, huwag kang magkipagkita talaga. Kailangan natin, ma'am, na lumabas sa comfort zone niya. Opo, tama po. Okay? Sige, so ano pa po? Sige.
Yun lang po. Sige po, ma'am. Basta, gawin ko po muna yun. Please. And then, whatever the result is, pero sa ngayon po kasi talaga is, gusto ko po talaga mag-focus sa mga anak ko. Tsaka gusto ko na rin yung peace of mind. Yes, Kasi pag nahabol-habol ko siya, pero namang wala naman, ay ganito lang, balik na lang. Yes, ulit-ulit yung cycle. Oo. Tapos parang wala na, parang gano'n. Mas lalo talaga yun nga mas lalo siyang tingnan ako na mababa na masyado. Correct. Para sa kanya. So, Mas lalo siyang... Yan kasi yung nararamdaman niya ngayon eh. Oo. Yun yung nakikita niya sa akin. Kasi ma'am... That's why, ibahin ko. Ibahin niyo po. Kasi kagaya kanina sa sinabi niyo rin, na wala na siyang respeto sa'yo, pero still kung nananatili ka pa rin sa kanya, nagpapakita lang din na ikaw is hindi mo rin talaga nire-respeto yung sarili mo. Respeto yung sarili ko. Pero Tama kung yun ang pinapakita niya na hindi nire-respeto yung sarili mo, then ipakita mo sa kanya na, uy, hindi pwede to. Nire-respeto ko yung sarili ko. So, bahala ka kung ano yung gusto mo, basta ako may respeto ako sa sarili ko. Ayoko maging sunod-sunuran sa mga gustuhan mo, na which is, ikaw naman yung nag-umpisa ng mali. Pakita natin na hindi ka tanga, na hindi mo, or hindi ka bulag, na hindi mo nakikita yung katotohanan. Pakita mo na alam mo talaga yung katotohanan ng mga pangyayari. Opo. Okay? Opo. Sige po. So, sige po. yun lang po, ma'am. Let's say kung may nakalimutan ka man na mga katanungan, just drop me a message lang po. Then, yes, sasagutin po natin yan for free. Opo. Okay, para may guide ko pa rin kayo. Okay? Opo. Salamat po, sir, ha? Yes, maraming salamat sir. din po. Thank you din po, ma'am. Big help po talaga. Okay, very good. Asahan ko po, ma'am, sana good news. Good news yung mababalitaan ko sa inyo sa susunod. Opo. I will. Yes, very good. Thank you. Chat ko lang po kayo. Sige po. Thank you. Thank you din Ingat po, po, ma'am. sir. Ingat din po. God bless po. God bless. Sige po.